Alam niyo po ba na hindi ito trabaho sa paghingi at sa pagsik at pagnak kasi naturuan tayo as if this is our works. Actually, we're not working. Actually, we're not doing things on our own when we're doing all these things. Amen? Yes, we're doing something, but even if you do things on your own, you will not get what you want. Even if you seek, you ask, and knock, it's not you who will be able to receive or alam niyo po yun na kayo ang mismo na makakagawa ng mga bagay na gusto nyo. Amen? So, doon po papunta ang ating pag-aaralan tonight. Are you ready? So, alam niyo po, ang ask na ito, madalas na po na naituturo noon. You ask, and you seek, and you knock. Kaya nga hindi ka nagkakaroon kasi you don't ask, you don't seek, you don't knock. Ang taas na ng pride mo. Especially, the people under God's grace, minsan pumupunta po doon sa ganong kaisipan when they don't really understand this Word of God. Minsan po akala nila because we are already under the grace of God, wala na tayong gagawain. Even yung paglakad, pag-church, pagbasa ng salita ng Panginoon, they took it into the extreme. Things like, yes, the love of God will not change. The grace of God will always be the same. It will always abound. Amen? But the thing is, there's something happening sa buhay po natin na hindi nagiging mainam when we stop those kind of things sa ating buhay na galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Amen? Paano niya sasabihin sa mga Pariseo that they don't ask, they don't seek, and they don't knock? Sa katotohanan is, ang mga Pariseo na to, sila yung mapanalangin, sila po yung talaga naman nagsisik patungkol sa Biblia because they are waiting for the Messiah. Because they don't believe that Jesus is the Messiah. That's why they don't accept Jesus. Amen? That's why they keep on studying. They keep on seeking. They keep on knocking. Ano na kaya ang mangyayari? That's why wala silang kapahingan. Because they're asking for something that is wrong. They're seeking for something that is already there. And they're knocking for something on the door na hindi naman yun dapat nilang katukin. Amen po ba? Ano po ba ang proof kapag tayo po ay nag-ask? Anong proof ito? So yung ask po is proof that we need help. Tama po ba? Amen? Bakit talagang sagana na kailangan natin na mag-ask, mag-seek at mag-knock? Ito kasi ay proof sa ating spiritual na kalagayan na kailangan natin ng tulong. Amen? So tayo ay nag-ask, humihingi, nagtatanong, o humihingi, ask, no? At tayo po ay nagsisik, naghahanap, at tayo po ay kumakatok upang sa ganon ay magawa natin na maranasan yung mga bagay na nagbibigay sa atin, malampasan natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng discomfort. Tama po ba? At pag nag-ask naman po tayo, hindi naman basta kung kanino lang. Amen? You just don't ask to anyone else. Amen? Halimbawa po, kung hihingi ka ng pera sa ngayon, hindi ka naman hihingi ng pera sa iyong kapitbahay. Hihingi ka ng pera maaari sa magulang mo. Nung tayo po yung mga bata pa, hindi ka pupunta doon sa tindahan ni Aling Nena at hihingi ka ng pera. Hindi, di ba? You just don't ask to anyone else. Amen? Bakit? Nahihiya ka kasi. It's not because they don't have the ability to give you those kind of things that you need. But, alam mo, hindi ganun ang inyong relasyon. Amen? Pero tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo ginawa niyang mga anak. So, tayo po, pag alam natin ang relasyon natin sa Kanya, hindi mahirap itong ask. Amen? Hindi mahirap kasi pupunta ka sa iyong tatay. Alam mo ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? At ang pagsisik natin ng mga tulong sa Kanya, hindi rin mahirap. Ang pag-knock sa Kanyang pinto ay hindi rin po mahirap. So pag sa atin naman po, when someone asks for your help, and you know na ang intention niya hindi maganda, what will you do? Tutulungan mo ba? Tutulungan natin? Of course not. That's why, ang tao minsan humihingi sa Panginoon, but if his heart is not tuned in doon sa bagay na gusto ng Panginoon, God will never give it to you. Amen? In James chapter 4, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon, when you ask, you do not receive
because you ask with the wrong motives. Amen? That you may spend what you get on your pleasures. Amen po ba? Amen? So sabi ng Bible, humingi ka pero hindi mo natanggap. Bakit daw? Kasi humingi ka ng intention ng iyong puso ay hindi tama. So yun po yung kadahilanan. So how to get our heart right? Amen? In Proverbs 4:23, the Bible says, above all else, guard your heart. For everything that flows from it is your life. Amen? Lahat ng mga lumalabas sa iyong puso, yun ang iyong magiging buhay. Amen? Yun po ang sabi ng Bible. Kaya bantayan mo ang iyong puso. So kapag humingi ka ng tama sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Glory to God. Luke 11:13. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? So sabi niya, sino sa inyo na humihingi ang kanyang anak ng isda, tapos bibigyan niya ng ahas? Walang ganoon. Bakit? Ang isda is harmless. Ang snake is harmful. In other words, what God is trying to tell us is, hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na ikapapahamak mo. Amen? Hindi niya binigay sa iyo yung sasakyan na gusto mo, hindi niya binigay yung bahay sa iyo na gusto mo para ikapahamak mo. But if you will not guard your heart, it might. But the first intention of God na ibinigay niya sa atin ng lahat, hindi po para tayo po ay mapahamak. Hindi kanya binigyan ng trabaho na kung saan, let's say, mahina tayo sa pananalapi, tapos nakagamit tayo doon. Hindi tayo doon dinala ng Panginoon upang gamitin yung mga pera na yun. Dinala ka sa trabaho na yun upang maging pagpapala sa iyo ang trabaho na yun. Amen po ba? Pero pag hindi natin binantayan ng ating puso, ang intention ng Panginoon na maganda, binigyan ka ng fish, di ba? Hindi natin inalagaan ng maayos. So ito pong contrast ang pinapakita dito. Hindi lamang po yung mga bagay na kung saan na inaakala natin nakakain kasi yung fish, yung snake ay hindi. No, the fish is harmless. The snake is harmful. So ibig sabihin na hindi tayo bibigyan ng Panginoon na tayong mga ama dito sa lupa ay alam natin na hindi natin bibigyan ng ating mga anak na ikasisira nila. Amen? Maging sa gamot nga lang, may sakit na, tanong pa tayo ng tanong sa doktor, hindi ba kaya sosobra? Bakit ganoon? Mabuti na yon para sa kanya. Why? Because you care a lot for your child. Tama po ba? So kung tayo, alam nating gawain yon. This is what the Bible says. Or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion? O harm, bakit yung egg kasi nakakain scorpion? Hindi po. Ang pinapakita sa atin ng Panginoon dito, bagay na hindi nakakasakit sa iyo. Amen? So hindi mo bibigyan ang anak mo na ikaw dito sa lupa, bibigyan mo ng maaari siya mapahamak. Amen? So hindi po natin gagawin yon sa ating mga anak na tayo po na mga tatay dito sa lupa. If you then, tayong mga tatay, tayong mga parents, sabing ganon, though you are evil. Wow. Why? Yes, we are evil in nature, right? But we receive Jesus sa ating buhay. Amen? Know how to give good gifts to your children. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? See, the good thing that you wanted in life, God has already given you. If you will just study the scripture, yung good na sinasabi niya, yung bagay na hindi makakasakit sa iyo, alam niyo kung ano yon o sino yon? Yun ay ang banal na Espiritu. Hindi ito bagay. Kasi kung bibigyan kanya ng bahay, ng lupa, ng pera, ng asawa, ng makakaintindi sa iyo, hindi lang yun ang gusto niya. Ang gusto niya sa atin, yung makakasama mo na hindi ka kailanman nahayaan na mapahamak. And that's the Holy Spirit. So the moment we receive Jesus also in our life, whether we like it or not, the Holy Spirit already reside in the inside of us. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, may Holy Spirit yan. Amen? So nasa atin na po ang Holy Spirit. So kaya nga, pag tayo ay titingin kung sino tayo kay Kristo, and you ask something to God or from God, pag humingi tayo sa Kanya, hindi ka hingi ng bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos.
Because you're seeing yourself in Christ. Amen? That's why when you pray, this is how you pray, ang sabi niya. Pansinin niyo ang panalangin ng Panginoon, Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. He's praying the word that is already in the Scripture. He's just agreeing on what the Scripture is saying. Amen? Ang sabi niya, hallowed be your name. Your kingdom come. Yun po ang sinasabi ng Scripture, that God wants to be with us. That's why the Bible says, the day will come, I will pour out my Spirit, and I will give them a new heart. Because the kingdom ay papa sa atin. So the prayer of Jesus is agreeing only with what the Word or what the Bible is saying to us. That's why when we pray, it's just you're adding agreement to the Word. That's why when you pray, Lord, I thank you. My sins were forgiven. Lord, I thank you. I'm healed by your stripe. Amen. You're agreeing with what the Word of God is saying. That's how we pray. Amen? Glory to God. That's why in Luke chapter 11, verse 9 to 10, inuna ko lang po ito. Ito po ang sabi ng Panginoon. Kasi yun yung binigay niya sa atin na encouragement. You ask, you seek, you knock. Sa iyong ama. Kasi ganun siya, mabuti siya. Amen? Mabuti siya. Kaya hindi ka magdadalawang isip na humingi sa Kanya. Pero pag alam mo na ang Diyos natin ay mapagparusa, pag may nagawa kang mali, ayaw mong pumunta sa Kanya. Amen? Pero pag alam mo mabuti siya, ay, naman ko, nagkamali ako, but my daddy will understand. Amen? Because he is a good dad. Pero pag alam mo na, tatay ko, grabe siya, mabuti siya. Sobrang buti niya. Pag mabuti ako, pero pag nakagawa ako na mali, naku, lumalabas ang magiging, niya talaga, grabe. Amen? Thank God, at hindi siya ganoon. Hindi siya nagbabago sa pag-ibig niya sa atin. Hindi siya nagbabago sa pakikitungo niya sa atin. Because He is relating to us through His covenant. Amen? Hindi sa ating nagagawa, through His covenant. Because He's a relational God. Amen po ba? Kaya yun po ang sabi ng Bible. That's why in Luke chapter 11 verse 9 to 10, this is what the Bible says. So I say to you, ask and it will be given to you. Sabi ka agad ng Panginoon. Amen? Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be opened. This is what the Bible says to us. But this thing is not our work. Amen? Bakit ko nasabi yun? Hindi ito gawa. Hindi ito gawa na kung saan upang tayo magkaroon, ako ay humihingi, tapos sasabihin ng Panginoon na ito yung mga bagay na gagawain ko. Hindi po ganoon. So bakit po nasabi yun? Let's see. This is not our work. Kasi ang works, tingnan po natin. Works, you have it because you work for it. Tama po ba? Works is, you have things in your life because you work for it. Amen? So ano po yung grace? Grace, someone work for you to have it. Amen. Ang grace ay merong tumabaho para sa atin upang magkaroon tayo. Ang kapatawaran, hindi natin tinrabaho. So, hindi yun works. Tama? Ang paghingi ngayon, hindi rin tayo nagkaroon dahil tayo ang nagtrabaho. Dahil sa ating paghingi, siya ang nagbigay. Amen po ba? Sa ating paghanap, hindi naman tayo ang nagpagod. Actually, siya yung pumunta. Amen? At sa ating pagkatok, ano sabi niya? Siya ang kumatok, actually. Sabi niya, I'm knocking. I'm outside the door of your heart. I'm knocking right now. Open the door. And sabi niya in the book of Revelation, di po ba? Sabi niya, I'm knocking at your door. Open the door. I want to dine in with you. Kakain ako, kasama ka. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. So that's the God that we have. So this is not work at all. Amen? What we do when we ask, what we do when we seek, what we do when we knock, is putting our faith in God. Our full dependency on God. So when we do this thing, asking, seeking, and knocking, it's not really of our works. That's why we get things in our life. Amen? So anong nangyayari? We're just putting our faith
sa Panginoon. Andiyan ba tayo? There are times in our life na hindi na natin kaya. Tama po ba? And when we ask God to come to us, hindi ka naman nag-gym para lumakas ka. Hindi ka rin naman nagbasa ng maraming libro upang makita mo yung pattern kung paano ka magkakaroon ng wisdom patungkol sa bagay na yon. Correct po ba? So when you ask God, and the wisdom of God comes to you, that's not of your work. Amen? You just put your faith in God and your total dependency on God. So when we do this asking, seeking, and knocking, we're not really working. So ngayon, sasabihin, kasi nasa biyaya na ako, I don't ask anymore, I don't seek anymore, I don't knock anymore. No. That's the proof that you need help. That's the proof that you're not dependent on yourself. Amen? Your dependency is on God alone. Amen po ba? Andiyan pa ba tayo? Kaya po, andiyan po, putting our faith and our total dependency on God when we do this, asking, seeking, and knocking sa Panginoon. Naturo pa lang po sa atin last week, hindi sa lahat ng panahon na nararamdaman mo yung tangible presence ng Panginoon sa buhay natin. Di po ba? But God is so good. He never leave us nor forsake us. Kahit na minsan nandyan siya, hindi mo siya nakikita at hindi mo nararamdaman because you focus too much sa nangyayari sa paligid mo. That's why hindi mo siya maramdaman. Gaya ni Peter, lumulubog siya. Di ba? Gaya ng sa ating pong buhay. Minsan, hindi natin maramdaman because kahit anong pilit na gusto ng Panginoon na pumasok siya sa ating kaisipan, pumasok siya sa ating puso, you are occupied sa mga bagay na kung saan you're very vulnerable and sensitive sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Amen? Amen po ba? That's why we felt sometimes, God is parang, nasan ka Lord? Andyan siya. Hindi mo lang siya maramdaman kasi naiba ang focus natin. Amen? But the truth, God is always there sa buhay natin. Amen? That's why, when putting our faith and total dependency on God, by asking, by seeking, and by knocking sa Panginoon, makikita natin, doon mo na-focus ang iyong sarili sa Panginoon. Di po ba? So, ang Bible, actually, ang tinuturo ko sa inyo, every Saturday, ako napansin ko, I'm just reminding you always, focus on Jesus. Amen? You ask, because Jesus already finished everything for us. It's a done deal. Amen? At ang ginagawa natin, we're just adding agreement to what Jesus has done for us all. But in order for us to believe that, we need to focus on His finished work. Amen? And when you ask, you will not ask sa maling tao o sa maling Diyos. Nandun tayo sa tamang Diyos. And when we seek, we're not seeking for a thing na hindi natin kailangan. Yung tama. So, pag tama po lahat, ano po ang benefit sa atin nun? It's not wasted time. Di ba naaral na rin natin yon. So, kung titingnan niyo po, when you connect the dot, it's all because of Him. But why we need to come every Saturday? Why do we need to go to Bible study, to read the Word? You know why? Because we're forgetting it. Because we are too occupied with all the things that going on sa ating pong buhay. Kung gano'n ang Panginoon na matampuhin siya, don't you think naaalis siya? Don't you think mag-i-stay? Do you think mag-i-stay ang Panginoon kung matampuhin siya? Tingin niyo. Hindi, di ba? But He's not. The moment you receive Him, He knew that siya lang ang Diyos mo. Alam niya yon. Kahit na minsan nakakalimot tayo, alam niya na siya pa rin. Ang sinabi niya, pag tumingin ka sa mga ibang Diyos, mapapahamak ka. Pero hindi niya sinabing, iiwan kita. Andun pa rin siya kasama natin. But there are things in our life na hindi magiging maganda. Amen po ba? Glory to God. So, Hebrews 10:23, ito po sabi ng Bible. Alam niyo po kung bakit ganoon pag dinadala natin ang total dependency natin sa Panginoon? Because He is faithful. Let us hold unswervingly to the hope we profess. So let us hold unswervingly.
Amen? Panghawakan natin ng walang pagdududa. Amen? Ang pananampalataya na meron tayo. We believe that Jesus ay tinapos na lahat. We believe that we are blessed. We believe that we are favored by God. Ano sabi niya? Panghawakan natin. So paano po panghahawakan yun? The moment that the things going on around sa iyong buhay o the things na nangyayari sa buhay natin is not in line with what God has declared in our life, ito yung sinasabi niya, do not sway. Amen? Stand firm. Believe in me. You are already an overcomer. You are already forgiven. Nothing is too hard for you because you are anointed. Amen? Alam niyo po ba kung bakit ina-anoint ang mga hari noon? Because that's a hard task. Bakit ina-anoint si Haring David? Bakit ina-anoint si Samuel? Bakit ina-anoint ng Panginoon? Because the anointing will make the difference. Amen? So, when we have the Holy Spirit, yun ang anointing. That's why when they anoint people in the Old Covenant or in the Old Testament, ang mangyayari po, ang Holy Spirit ay pupunta sa kanila. Pero aalis din. Pero sa kapanahunan natin, hindi na siya umalis. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, the last dispensation of the Holy Ghost in our times. Mangyayari yon sa the day of Pentecost. At nangyari na po yun, di po ba? He poured out His Spirit sa bawat isa. That's why there's evidence na meron po tayong Holy Spirit kung mamatsyagan nyo lang ang inyong sarili. Pag tinignan mo yung sarili sa kaloob-looban, makikita mo the moment you receive Jesus in your life, there is someone na ini-influence ka. There is power na alam mo na hindi sa iyo. Amen? Sa pangyayari sa buhay natin na makikita mo na, paano ko nagawa yon? Of course, hindi ikaw yun. Kaya tinatanong mo nga, paano mo nagawa eh? O sino yon? Siya yon. Hindi mo lang napapansin. Amen? Amen po ba? So ang sabi niya, let us hold unswervingly to the hope we profess. Bakit? Dahil mapagkakatiwalaan mo siya. The one who promised is faithful. So kung tapat siya, kahit anong gawin mo, mananatili siyang tapat. So kung tapat siya, ang pangako niya hindi niya babawiin. Pag sinabi niyang you ask and you will receive, you ask with the right motive. You seek and you will find. When you seek with the right motive, you knock and the door will be open to you when you knock with the right motive. Amen? So for us to have a right motive, pinalitan ng Panginoon ang puso natin. It's not a heart of stone, it's a heart of flesh. Lahat nga kasi, ginawa na niya. Hindi lang natin talaga nakikita. That's why we really need to come every Saturday sa mga Bible study to open our Bible to see everything kung sino tayo sa Panginoon. Amen? Everyone who asks, seek, and knock on God with right intention, they receive what they ask for. And that's very true. Because the one from whom we ask is faithful. That's why we can rest. If you truly believe in your heart that God will provide everything to you, you will rest. If you truly believe that God will never leave you nor forsake you, no matter what, you will rest. Paano yung rest na sinasabi? Magpapahinga ka na lang? Hindi po, yung rest na sinasabi natin, you have peace while you're working. You will never leave me nor forsake me. It's not my battle, it's your battle. Kaya every time, nasasabihin na sa'yo ng kaaway, di ba, ganyan ang nangyari? Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yung sinasabi mo? Di ba, minsan, may pinananalangin tayo, we cast all our curse sa Kanya, di ba? O so binigay na natin sa Panginoon. So babalikan ka ng kaaway. For sure yun. Akala ko ba, yan ang laging ng kaaway sa atin. Akala ko ba, nagpatawad ka na, binabalik niya sa atin yon. Sabi mo sa kaaway, ano yon? Yung di ba? Hindi pa maganda, tignan mo, gumawa na naman. Ano yon? Sabi mo lang sa kaaway yon. Yung bang pagpapatawad, yung bagay na nahirapan ako, kausapin mo si Lord, binigay ko na lahat sa Kanya yun eh. Amen. Don't take it back. Yung mga bagay na binigay na natin sa Panginoon. Amen. Are you still there? So we can rest because we know God is faithful. Amen? Parang nung sa
unang panahon ulit. Nung panahon ng Panginoong Jesucristo, tingnan lang po natin yung humingi sa Kanya. Lahat ng nakatagpo ng Panginoon na humingi sa Kanya, those who are sick and receive healing, ano pong ginawa nila? They rested. Amen? Those who are sick and receive healing at nakatanggap ng kagalingan, they rested from their discomfort, di po ba? So when they receive from God, they rested. Those who are suppressed and freed rest from their bondage. Yung mga sinusuppress ng masamang espiritu, tingnan mo ang katabi mo. Amen. Di yan sinusuppress. Gusto ko lang tingnan mo siya para maalala mo siya next week. Amen. So yung sinusuppress noon ng mga masamang espiritu, they have been freed by God. Amen. And they rest from their bondage. Amen. Those who are lost and found, rested from wandering. And most of us, we are those lost and found. Now, we are not wandering. Alam niyo po, ang isip natin, hindi na siya nandun sa kawalan, sa walang kasiguraduhan. Andun ka pa rin ba, kapatid? Sa walang kasiguraduhan ang mangyayari sa buhay mo? Are you still not sure what will happen to your life? Nandun pa rin ba tayo doon sa bagay na alam ko ang mangyayari sa buhay ko? Maganda lang. Because, the Bible says, all things work together for good for those who love Him. Lagi ko nga sinasabi, just stay in love with God. That's the only key. Amen. If you are in love with God, you cannot let go God sa buhay mo. Ayaw mo siya na, pag mahal na mahal mo ang isang tao, ayaw mong lumalakad nang hindi siya kasama. Tama po ba? Ayaw mo lumalakad na hindi mo kasama yung taong mahal mo. Gusto mo lagi mo siyang kasama, especially kung magsasaya ka, ayaw mo magsaya mag-isa. Gusto mo kasama mo siya. At pag malungkot ka, ayaw mo ring malungkot ka mag-isa. Gusto mo, hindi siya malungkot. No, gusto mo, kasama mo siya. Tama po ba? Kasi mahal mo. Kasi mahal mo. Kasi pinagkakatiwalaan mo. So, ganun din po sa Panginoon. No, amen? So, kung sinasabi nga, dahil mahal tayo ng Panginoon, sa lahat ng pinagdadaanan natin, nandun siya. Because gusto niya, lagi niya tayong kasama. So kung tayo, alam din natin yon sa lahat ng mga bagay, kasama natin siya. So if we are stay in love with God, He's the one working on our behalf, kahit anong pangit, pinaganda niya. Amen? No, yung buhay natin, yung mga kaisipan na meron tayo, hindi mo sukat akalain na ngayon, na nakilala mo ang Panginoon, iniisip mo minsan sa buhay mo, paano ko nagawang naisip yun? Amen? But when you're in love with God, all those thoughts ay binabago ng Panginoon. Lord, I thank you. Yung thoughts ng fear, pinapalitan niya ng courage. Lord, I thank you, kasama kita. So in Hebrews 4:10-11, ito po ang request sa atin ng Panginoon. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. So, let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. So, when you have this kind of thing na wala kang kapahingaan, ang resulta niyan, disobedience. But when you are resting, you're always obedient sa Panginoon. You have peace, sasabihin ng Panginoon sa'yo, sasabihin binubuli ka na naman. Sasabihin ng kaaway sa'yo, araw-araw ginaganyan ka na lang yan. Siyempre, pag tumingin ka doon sa bully na yon, mapofocus ka doon. But there will be another voice that will tell you. The Bible tells us so about that. Diba, sabi niya, whatever is pure, whatever is noble, whatever is right, think about those things. Amen? So pag pumapasok na sa atin yung mga bagay na yun, binubuli tayo, Lord, the battle is yours, not mine. Lord, I thank you. They will not be able to steal my joy. You are my rest, O God. Amen? I know, minsan siguro, hindi natin ma-hold yung temper natin. At least kahit sinasabi mo yon, yung emotion mo, kay Lord mo na binabato. Dahil sa sarili natin, hindi natin kaya ang kaaway. Maniwala kayo. Sa sariling atin, hindi natin kaya ang kaaway. That's why Jesus came. Amen? Kasi hindi natin kaya sa ating sarili. Amen po ba? So when we ask, we involve in giving God a free hand to work in us and through us.
Amen po ba? When we ask, seek, and knock, ano po ang ginagawa natin? We involve and giving God a free hand. So pag nag-ask tayo, Lord, salamat Lord, ikaw bibigyan mo ako ng magandang trabaho. Lord, gusto ko yung ganito. Lord, yung ganito Lord, tapos itong ganito, tapos yung ganito, tapos yung ganito Lord. Walang rest yun. Amen, walang rest yun. When you involve God sa buhay natin, you're seeking for guidance. Kung ano sasabihin niya, gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa, kahit nakikita mong mabuti para sa iyo yan, hindi tatagal. Hindi tatagal. Why? Kung hindi involved si Lord doon, hindi yan tatagal. Pero pag involved si Lord, kahit mahirap, kahit nahihirapan ka, tatagal yan. Magiging pagpapala sa iyo yan. Magiging bakit? The moment you are there, you don't just notice it. You are the light of that company. You just don't notice it. Yung sarili mo na di-develop. You just don't notice it. You're not like before. You just don't notice it. The new creation in you ay lumalabas na. You just don't notice it. Amen? Amen po ba? So when you involve God in the beginning, tapos sa kalagitnaan, wag mo naman siyang tanggalin. Amen? Hanggang sa wakas. Amen po ba? So when we ask, we involve in giving God a free hand. Amen? When you involve God, may ginagawa siya sa atin. He's working in us. In Philippians 1:6, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it into completion until the day of Christ Jesus. Amen? Inuulit-ulit ko na lang to sa inyo. Because I am also confident that the one who began a good work in me, amen, it will carry it into completion until my beautiful Lord will come again. Amen. I believe that. I believe that. Hindi lang yun na sinasabi ko, I feel it in my heart. I feel it in my whole being that God is doing a good work in me. Kaya nga nasabi ko sa inyo, dati nahihiya akong pangit ang buhay ko noon. Pangit talaga. Na pangit, hindi sa paningin nyo. Pero ayoko yun because I know myself, full of disguise. I don't really like it. There are times na mga ganoon po na ginagawa na hindi ka nagiging totoo and you do something because you ask something in return and all those things. It's not pure. Lagi may halo. Amen? At gusto ko yung ginawa ng Panginoon sa akin. Why? Because when you help someone, there's no string attached. When you love someone, no string attached. That's what really makes this life beautiful. Anong ibig sabihin nun? You're not expecting things from other people. You just want to love them. You just want to help them. No strings attached. Amen? Amen po ba? Kaya makakahinga ka. Pag nagkamali sa iyo yung tao, ano sasabihin mo lang? I'll pray for you. That's fine. That's okay. O ba, ganun naman yung pastor niya, lagi na lang okay, lagi na lang all right. Ano magagawa ko talaga okay, all right lang? Nasaktan ka ba, pastor? Oo naman, hindi ka ba masasaktan pag niloko ka? Siyempre masasaktan ka. But that's what I'm telling you, God truly changed me. Dati hindi pwedeng ganun, naranasan ko to, dapat ikaw din. Kahit konti lang, o sobra ng konti. Ako lang ba? Ako na yung gumawa mabuti? Ako pa yung nakaranas ng ganito? O hindi pwedeng hindi mo maranasan para matuto ka. Ang ganda ng motibo ko, no? Para matuto siya. But the truth is, galit yon. Amen po ba? So naniniwala ba kayo na ang nagumpisa ng mabuting gawa sa ating buhay, tatapusin niya? Naniniwala kayong tatapusin niya? So kung naniniwala kayong tatapusin niya, huwag tayong mangyalam. Amen? Let's cooperate. Kung naniniwala naman tayo na tatapusin niya. Bakit? Dahil nakikita mong wala na nangyayari sa buhay mo, sinasabi mo sa Panginoon, parang tumigil ka na, Lord. Lord, bakit hindi na ako nag-grow? Parang tumigil ka na. Hindi siya tumigil. Tinanggal mo lang yung free hand. Amen? And in Philippians 2:13, ang sabi po dito, kaya patungkol lahat sa Kanya, for it is God who works in you. So it is God who works in you to will and to act
in order to fulfill His good purpose. So ang Diyos din po ang gumagawa sa atin. Ano pong gawa ang ginagawa niya sa atin? For us to will, to desire, and to act. So may obedience. Di po ba? Kaya pag tayo ay merong desire na gawin yung mga bagay na ito, hingi ka sa Panginoon ng may tamang motibo sa ating puso. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen? So if you are working a good work, is it for good purpose? Is it for good result? Amen. Yun yung maganda dito sa Bible. Hindi lang niya sasabihin ng works o anuman. Bibigyan niya ng adjective to describe what kind of work. So you can be sure what kind of result you will get. Amen? Good works will produce a good result. Amen? And it should be a good purpose. Amen po ba? Ephesians 3:20-21. Ito po ang sabi niya. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Immeasurably more than all we ask or imagine. According to His power that is at work within us. So kung titignan po natin, no, sa buhay natin, yung hinihingi natin sa Panginoon na magandang bagay, nasa atin na. At yung magandang bagay na yun ang power that is at work in us. And that power is the Holy Ghost that is in us. Amen? Paano po tayo nababago? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. According to His power that is at work within us. According to His power. Amen? That's why without the leading of the Holy Ghost, you can't be changed. But when you listen to the voice of the Holy Ghost, whether it's not logical, and you listen to it, you suddenly feel the change in you. Amen? Huwag mo sabihin, ganito na talaga ako eh. Hindi, binabago ka nga ni Lord eh. Binabago nga. That's why when you don't listen to the Holy Spirit, you won't change. Sabi mo, Lord, new creation na ako. Yes, you are a new creation, but you're not acting like a new creation. Why? You cannot hold that kind of power. That's why. And this power is the same power that raised Jesus from the dead. It's the same power that is at work in us. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi ka mabago. When you truly receive God in your life, and when you truly involve God, when you truly ask from God, you will be changed. Glory to God. So tandaan po natin, there is power that is at work in us. Do not suppress that power. Just let this power to work in us. So when you ask God, there is power that is in you. When you seek God, there is power that is in you. When you knock sa Panginoon, there is power that is in you. Bakit ko sinasabi to? Hindi ka magmamakaawa sa Diyos. Yung parang awa mo na, Lord. No. Kaya nga sinabi na, di ba? Ibibigay niya yung mabuti sa iyo. Amen? So as we allow God to work in us, He's also working to others through our lives. Amen? So you know what to do when you are tired and want to give up. Yan ang po natin kailangan gawin. Ask, seek, and knock, and you will enter His rest. Amen. May natutunan po ba tayo ngayong gabi? So I hope na bago po ang ating kaisipan patungkol doon na paghingi, ang pananalangin, parang hindi na tayo sa ilalim ng biyaya. No, we're putting our faith and total dependency on God alone. Amen. Let's pray.